Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po natin ang maiksing story na ibabahagi ko sa inyo. Malas? Sobrang malas ko talaga. Yan ang naiisip ni Ryan. Masamang-masama ang loob niya. Kauuwi lang niya galing sa paglalaro ng basketball kung saan sila ang talunan. At siya pa mismo ang dahilan ng kanilang pagkatalo. Kung na-ishoot niya lang sana yung huling buslo niya, panalo sana sila at siya pa ang hero. Kaso lang, sumabla yung bitaw niya. Malas talaga. Sobrang malas. Muling naisip niya. At sa loob-loob pa niya, iisa lang ang dahilan ng pagkamalas ng araw niya. Iyon ay ang kapitbahay niyang si Rika. Nagsimula yun nung umaga bago siya umalis para maglaro. Hindi niya mahanap yung kapares ng medyas niyang panlaro. Lahat na ng sulok ng bakuran nila ay ginalugad niya pero hindi pa rin niya makita. Iyon lang kasi ang medyas niya, nakaterno sa kulay ng uniformeng panglaro niya ng basketball. At saka swerte sa kanya ang medyas na yun. Kung kailan pa naman championship na, tsaka pa nawala yun. Halos sumuko na si Ryan sa paghahanap nang maisip niyang sumilip sa kabilang bakod. Naisip niyang baka nilipad ng hangin sa pagkakasampay. Saglit niyang nalimutan ang paghahanap nang makita ang kapitbahay nilang si Rika. Nakaupo ito at nagbabasa. Nakalitaw ang manapor sila ng hita dahil nakasuot ito ng maiksing short. Kasing edad niya lang si Rika. Maganda ito at palingkinitan. Dati ay kalaro niya ito nung bata pa sila. Pero ngayon ay minsan-minsan nilang sila mag-usap dahil may iba na silang mga barkada. Sa pagkakatitig niya sa dalaga ay medyo nakaramdam siya ng pagkauhaw. Hindi niya maiwasang matuliro at humanga sa kagandahang nasa kanyang harapan. Biglang binaba ni Rika ang binabasang libro at sa gulat ay muntikan nang mahulog si Ryan nang makita siya ng dalaga. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Ang tawag ni Rika sa kanya. Kwan, inahanap ko lang yung isang medyas ko. Baka nilipad dyan eh." "Sus, iaanhin naman namin yung medyas mo." Sagot naman ni Rika. "Kunwari ka pa dyan eh. Naninilip ka lang yata eh." Naku po, ang taray pala nito. Sa isip ni Ryan. Hindi no, talagang At nabaling ang mata ni Ryan sa alagang aso ni Rika. "Naku, ayun! Ginangat-ngat ng aso mo. Dali kunin mo!" Sigaw ni Ryan. Tila nangaasar pa na hindi agad kinuha ni Rika ang medyas niya. Tumingin lang ito kay Ryan na nakakunot pa ang noo. "Please naman, pakikuha mo naman yung medyas oh." Kinuha ni Rika ang medyas at hawak sa dulo na tila diring-diri at inihagis iyon kay Ryan. "Ayan, naku kaya naman palang nginat-ngat ng aso yan eh. Ang baho. Baka malason pa yung aso namin dyan ha?" "Aba, loko to ah." Sagot naman ni Ryan. Nag-iisip pa siya ng igaganting sagot pero mabilis na nakapasok na ng bahay si Rika bago pa siya nakapagsalita. Inis na inis si Ryan at tuluyang nalimutan ang pagkatakam na nararamdaman niya kani-kanina lang. Sa halip ay parang gusto niyang sumigaw at murahin ang mataray na si Rika.
Pero nagpumigil pa rin siya dahil mahuhuli na siya sa laban ng basketball. Hindi na rin niya nagamit ang medyas dahil sirang-sira na yun. Napilitan na lang siyang gumamit ng iba at dahil na rin siguro sa pagkainis niya, ay nawala ang konsentrasyon niya sa laro at halos hindi makashoot. Siya pa naman ang talagang inaasahan ng kanyang mga kasama. Ang malas talaga. Yan pa rin ang naiisip niya habang nakaupo sa kanilang tarangkahan. Nagngingit-ngit ang isip niya at nais niyang makaganti. Subalit hindi niya alam kung papaano. Hanggang sa may mahagip ang mata niya sa may damuhan. Kulay pink na munting tela. Sigurado siyang hindi sa kanila yun dahil maliit yun at may katabaan ang nanay niya. Wala naman siyang kapatid na babae. Sigurado siyang kay Rika yun. Pinulot niya yun at sumulyap sa kabilang bakod. Nandun si Rika, naglilinis ng mga kuko sa paa. Yuhu! Tawag niya. O bakit? Nakasimangot na tanong ni Rika. Huwag mong sabihin nilapad na naman yung medyas mo rito. Tanong nito. Hindi. Nangingiting sagot ni Ryan. Pero dito merong nilipad. Ito sabay wagayway sa napulot na sinampay. Kitang-kita ni Ryan na namula ang mukha ni Rika. At hindi agad ito nakasagot. Akin na nga yan, ang sabi ni Rika. Bakit? Sa'yo ba to? Oo. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita niyan? Hindi. Malay ko ba kung totoong sa'yo to? Patunayan mo nga. Sagot naman ni Ryan. At paano ko po papatunayan, Aber? Sagot naman ni Rika. Oo nga no. Nag-isip kunwari si Ryan. Alam ko na. Inamoy ni Ryan ang napulot na sinampay na yun at tapos ay nagkunwaring nasusuka. Ang baho! Amoy sukang panis. Sa'yo nga yata to. O ayan o. Sabay hinagis iyon kay Rika at saka agad tumakbo sa loob ng bahay nila. Naririnig pa niya ang galit na galit ang babae. Ngayon ay natatawag mag-isa si Ryan. Nalimutan na niya ang pagkatalo sa laro. Masaya na rin siya at nakaganti. Pero may parte ng isip din niya ang nagsisisi. Gusto sana niyang maging kaibigan si Rika. Pero ngayon, mukhang talagang hindi na pwede. At saka hindi niya maipaliwanag kung bakit tila kakaiba ang nararamdaman niya nang masimsim niya yun. Hindi naman talaga mabaho yun eh. Wala naman yung amoy maliban sa amoy ng sabong panlaba. Pero bakit may kakaibang kiliti siyang naramdaman nang dumikiti yun sa kanyang ilong? Nasa gayong pag-iisip pa rin siya nang biglang may pumasok sa bahay nila. Si Rika, galit na galit yun at sinugod siya. Hoy! Bastos kang lalaki ka? Anong sinasabi mong may amoy ako, ha? Aba, ikaw dyan ang nagsimula Tsaka talaga namang mabaho yun eh. Sagot naman ni Ryan. Walang hiya ka? At sa pagkakatulak na yon ni Rika, ay tuluyan silang natumba pareho. Bumangon agad si Rika. Magsasalita pa sana siya nang mapansin niya ang kakatuwang itsura ni Ryan. Nakatihaya ito sa sahig habang ang kulay pink na tela na pinagtatalunan nila ay nasa mukha ng lalaki. Hindi maiwasan ni Rika ang mapatawa. Dahil sa pagkakabigla, hindi naman agad nakapagsalita si Ryan. Naku! Natatawang sabi ni Rika. May amoy nga yata. Nahilo ka na eh. Dahan-dahang bumangon si Ryan.
Ngumiti siya habang inaalalayan ni Rika na maupo sa sofa. "Sorry ha," ang sabi ni Ryan. "Hindi naman talaga mabaho. Gusto lang kitang gantihan sa ginawa mo sa akin kanina." "Ganun ba?" ang sabi naman ni Rika. "E di sorry din." Saglit silang natigilan at nagkatitigan. "Akin na nga yan," ang sabi ni Rika sabay turo sa hawak-hawak ni Ryan. Sa halip na iabot ni Ryan yon kay Rika, ay muli niya yung sinimsima. Sa totoo lang, ang bango-bango nga eh. Ang sarap sigurong halikan ka ron, Rika, no? Nagulat si Rika pero hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung magagalit ba siya sa kapilyuhan ng binata. Isang parte niya ang gustong magtaray ulit at awayin ng lalaki. Subalit natuon ang mata niya sa bukol sa harapan ng binata. Marahang hinila ni Ryan ang babae at sabay yinakap. At nang halikan siya ni Ryan ay hindi niya nagawang humadlang. Bagkus ay ginantihan pa niya ito. Matagal silang nagpalitan. Tila nilalagnat silang pareho sa init. Damang-dama nila ang pagkauhaw sa isa't isa. Maya-maya ay naglakbay na ang mga palad ni Ryan. Nasa aktong nagiging marahas na ang binata nang pigilan siya ni Rika. "Teka lang," ang sabi nito. "Baka may makakita sa atin dito eh." "Wala no, nasa palengke si nanay. Si tatay naman eh mamaya pang gabi yung uwi. Pero kung gusto mo, doon tayo sa kwarto ko." Napatungo na lang si Rika at napangisi sa binata. Nagmamadaling hinila ni Ryan ang babae patungo sa kwarto niya. Hindi na siya makapag-antay na maituloy ang naudlot nilang pagsasalo. Pagkarating ay agad inilak ni Ryan ang pinto sabay alis ng masuot. Wala siyang iniwan kahit isa. Gusto niyang ipakita ang lahat kay Rika. Medyo namilog naman ang mga mata ng babae. Napanganga at namangha ng matuunan na may pagmamalaki pala itong si Ryan. Magkahalong kaba at excitement ang bumalot kay Rika sa oras na iyon. Nilapitan siya ni Ryan at unti-unting inilapat sa higaan. Pero biglang nakaramdam ng takot ang dalaga. "Ryan, bata pa tayo masyado eh. Baka mabuntis mo ko. Hindi pa ako handa." Tama ka, Rika. Hayaan mo mag-iingat ako para sa'yo." Sabay ngiti naman ni Ryan sa dalaga. Wala nang nagawa si Rika kundi tumugon at isuko ang pagkainosente sa binata. Ngayon ay parang asong ulol na si Ryan. Gigil na gigil sa leeg at batok ni Rika. At sa sobrang gigil ay minsan ay nakagat niya ito ng mariin. Magkahalong kirot at kiliti ang bumalot naman sa pagkatao ni Rika. Halos ipako niya ang kanyang mga kuko sa likod ng binata. Makalipas ang ilang minutong pagniniig, pareho silang humihingal sa pagod. Pero pareho din silang nakangiti sa kakaibang nalasap. "Grabe ka, Ryan," malambing na sabi ni Rika. "Ang ganda mo kasi, Rika eh." Sagot naman ng binata. "Paano yan? E di syotaan na kita." Matapos ang ginawa mo, dapat lang no." Sagot naman ni Rika. Teka nga't pag-iisipan ko muna." Ang birong balik naman ni Ryan sa kanya. "Ulang hiya ka talaga. Biro lang, tuno mo no. Sa ganda mong yan. Gusto talaga kitang maging syota." Sabay halik ni Ryan sa pisngi ng babae. "Basta, Rika,
Akin na yan ha. Akin lang yan. Tsaka madalas natin gagawin to ha. Hindi agad sumagot si Rika. Sa halip ay umakapito kay Ryan at bumulong. Gusto ko pa nga eh. Hanggang dito na lang po ang ating story.